Magandang hapon po sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Ito pong muli ang inyong lingkod na sa inyo po ay nangangaral at nagtuturo tungkol po sa paksang mahalaga na may pamagat na paano mo ba malalaman na ikaw nga ay tunay na Kristiyano? Sigurado ka ba na ikaw ay totoong Kristiyano? At tayo po ay nasa pang-anim na po na test o palatandaan para makilala natin, kasi marami pong nagsasabi na sila ay Kristiyano o marahil ay sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, subalit nasa sa iyo ba ang 5 na natalakay na natin na signs o test ng pagiging Christian? At yung nakaraan nga po ay ang pang-anim na test, yung palatandaan o pagkakilanlan na may banal nga na pagmamahal tayo sa ating Panginoon Diyos, ay yung nababawasang pagkakasala. Yan ang tinalakay po natin, mga kababayan. Alam po ninyo, hindi lamang ang kamatayan ni Jesucristo ang nag-alis ng ating mga kasalanan. Naniniwala tayo doon na si Kristo ay namatay. Ang sabi nga ng Biblia ay inihandog niya ang kanyang sarili. Dito po yan, malinaw na ang sabi po rito, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Nga po pala, sa unang 1 Kapitulo 3 na po tayo, yung paksa po natin ay dito po nating kinuko sa sulat po ni Apostol Juan ang mga sagot do sa katanungang paano mo ba malalaman na ikaw nga ay Kristiyano at ano po yung test o signs, palatandaan na ikaw nga ay totoong Kristiyano na may kaligtasan at may buhay na walang hanggan. So diyan po nabasa natin na hindi lamang po ang kamatayan ni Jesus ang nag-alis ng ating mga kasalanan, kundi ang buhay ni Jesus, the life of Christ, ang buhay ni Jesus na nasa buhay natin, nasa ating pagkataong loob o kalooban natin, ang siyang pumutol, no? At sa paulit-ulit na kasalanan at kasamaan o kasalanan na nakagawian na nating gawin, o nagiging habit na nating gawin, at ginaya natin sa iba yung kasalanan, no, siguro marahil dun sa scandal po dun sa maraming mga proponent na gumaya sa isang proponent, no, di po ba, para magnakaw sa kabangyaman, di po ba? So dito po sabi rito, pati mga kasalanang minana. Alam po ninyo yung kasalanan minama na rin po yan, di ba? So hindi na tayo panghabang buhay na makasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, kagaya noong una na hindi pa tayo mga ligtas. Maari na nating piliin gumawa ng mabuti. At kung matagpuan natin ng ating mga sarili nagkakasala, pero labag naman sa ating kalooban, dahil ang talagang hangarin na natin ngayon, ang ating kagustuhang gawin ay ang gumawa ng mabuti, katulad po ni Apostol Pablo na sinasabi niya, no, ang aking hangad ay ang mapaglingkuran si Kristo, ang gumawa ng mabuti. Dahil sa nananatiling presensya po ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon nasa sa atin, na di po ba nananatili po yung presence of the Lord in our hearts, di po ba? Ang ating pakikipaglaban sa kasalanan sa tagal ng panahon, di po ba, bilang mga Kristiyano o bilang disipulo ni Kristo, tagasunod ni Kristo, ay nangyayaring mapagtatanggumpayan na natin ang mga kasalanan o kahinaan at lahat. Kasi po yung nananatiling presensya ng Panginoon sa atin, malakas po yan, makapangyarihan yan. No, si Kristo ay buhay na nananatili sa atin upang bigyan tayo ng bagong modelo, no, upang bigyan po tayo, mga kababayan, ng
bagong tularan o sample, no? Modelo ng pagiging matuwid o yung pattern of righteousness. Di po ba? Ang tularan ng kasalanan, no? At ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay palatandaan naman ng pakikiisa sa dyablo, kasi yan po ang nakalagay po sa unang 1 Kabanatang 3, talatang 8, ang sabi, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Whoever continues to sin belong to the devil. Sabi po rito sa English Bible. Di po ba? Sabi nga po, for God's very sabi nga po, whoever continues to sin belongs to the devil, because the devil has sinned from the very beginning. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Makasalanan po ang dyablo, di po ba? Sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang dyablo. Kaya nga po yung ang nakikisama at nakikiisa sa dyablo, ay sabi nga po ng Biblia, ay makasalanan din. Ay kampon din ng dyablo. At ang sabi nga nung binasa natin, kaya naparito si Kristo upang wasakin. No, upang sabi po nga ay wasakin. No? Tandaan po ninyo yung salitang wasakin. Di po ba? Ang sabi ay, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. The very reason, no, that the Son of God appeared is to destroy what the devil had done. Di po ba? Kasi po yung dahilan ng ating ng pagparito ng ating Panginoon, alam natin yung John 3:16, di po ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Memoryado po ng mga Kristiyano po yan, di po ba? Ang sabi po doon, di ba, ang dahilan kung bakit naparito po ang ating Panginoon upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po yung pagdating ng ating Panginoon ay upang wasakin ang gawa ng dyablo, kasi mapapahamak po ang tao sa pamamagitan po ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Yung mga taong alipin ng kasalanan, siyempre po pagka alipin ka ng kasalanan, makasalanan ka, ikaw ay kailangang iligtas ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ang dahilan nga kung bakit dumating ang ating Panginoon, di po ba, upang wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay mo, sa buhay natin, na mapapahamak sana. Di po ba? Pero dahil sa pagsampalataya natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay maliligtas. Kaya nga po yung dahilan, di po ba? Kung alam po ninyo, kung kilala nyo si Apostol Pablo, si Apostol Pablo ay tinawag po ng Diyos, di ba? Sinugo ng Diyos, tinawag. Ang sabi po sa Biblia ay isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinapagingbanan. So kita po ninyo mga kababayan, nung isinugo po ng Panginoong Hesukristo si Pablo, gaya din naman na tayo po ay kanyang isinugo upang imulat natin yung mata ng mga tao. Kasi po na diliman po sila ng kanilang mga isipan, di po ba? Turn them from the darkness to the light. So, yan po ang sabi po sa wikang Ingles. And from the power of Satan to God. So sila po kasi ay binulag ng Diyos ng sanlibutan. Just imagine pag tinakpan yung mata mo, di madilim. Ang sabi nga po ng 2 Korinto 4:4,
Si Satanas po, ang Diablo, ay Diyos ng sanlibutan ito. So kapag ang Diyos mo ay si Satanas sa sanlibutan ito, ikaw ay nadidiliman ayon sa Biblia, at dapat ikaw ay makatanggap ng pangangaral nito gaya ng ginawa ni Pablo para maibalik ka sa kaliwanagan mula sa kadiliman. So pagka ibabalik ka ng Diyos sa kaliwanagan mula sa kadiliman, hindi ka kasi ligtas . So ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. Di po ba? Kaya ang sabi rito, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin kay Kristo, sila'y patatawarin sa kanilang kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinapaging banal ng Diyos. Kaparehas po yan nung sinabi ni Apostol Pablo din sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Korinto, na ang sabi niya, yung mga dating Kristiyano doon, pakinggan po ninyo, lagi kayo magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. So yung mga hinirang po, nasa liwanag po yun, di po ba? Kasi nga po, sila po ay naligtas. Tuloy ko po yung basa sa inyo. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. We are set free kasi nga po naalipin ng kasalanan . Naalipin po ng Diablo. Di po ba na ang kanilang sinunod ay ang Diablo. Yung nga pong nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi po nababawasan yung kasalanan kundi nagpapatuloy, dumadami ng dumadami. Ang kailangan dyan, ang solusyon, ang sabi nga po ay kay Pablo, ipangaral mo, ibahagi mo ang tungkol sa pangangaral kay Kristo para mamulat sila, para maligtas sila sa kapangyarihan ng kadiliman mula kay Satanas. Di po ba? Kaya nga nung sila po yung nakalipat na, iniligtas na ni Kristo, ang sabi po ay inilipat na sila sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya ang tanong sino ang nagpalaya mula sa pagkakaalipin sa kasalanan? Sino ang nagligtas? Sino ang naglipat sa iyo sa kaharian ni Kristo? Si Kristo. Kaya tama po yung sinabi ni Juan. Ang sabi po ni Juan, naparito po ang anak ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Kaya nga po tayo hindi na mapapahamak. Tama po yung sinabi ni Juan na naparito ang anak ng Diyos upang tayo po ay kanyang iligtas mula sa kasalanan, no? Mula sa Diablo, sapagkat ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo. At kaya naparito ang anak ng Diyos, si Jesus, upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kasi po ang Diablo, mapapahamak po yan, di po ba? Nakahanda sa kanila yung impyerno. Yun po yung kapahamakan na tinutukoy po ng Panginoon . Dahil nga po, pag dumating ang Panginoon, di po ba may paghukom, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa Diablo at sa kampon ng Diablo. Dito po ang linaw po mga kababayan. A way to the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. Yung impyerno, nakahanda po yan para sa mga kampo ng Diablo at sa Diablo mismo. At yan ang dahilan kung bakit naparito po ang ating Panginoon upang wasakin ang Diablo. Sa makatwid ang ipahayag o sabihin o angkinin na ikaw ay Kristiyano. Sasabihin mo, ako'y Christian. Subalit patuloy pa rin sa pagkakasala, tila nagpapahiwatig po yan o nagpapakita na o nagbibigay ng kahulugan, ng maling kahulugan sa pagiging bagong nilalang o alagad ni Kristo. Na ang kamatayan ni Kristo
ay tila parang walang naisakatuparan na ang dahilan kung bakit naparito si Jesus ay upang tubusin tayo sa patuloy na pagkakasala at wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kaya ulitin ko, kapag aangkinin mo, ikiklaim mo na ikaw ay Kristiyano, no, ako ay Christian, subalit patuloy pa rin sa pagkakasala, nagbibigay ng maling kahulugan yan, no? Sa kahulugan ng ibig sabihin ng bagong nilalang o alagad ni Kristo. Kasi kapag sinabing alagad ka ni Kristo, bagong nilalang, na-convert ka na, di po ba? Pag may conversion, may pagbabago. At ang pagbabagong ang magaganap, ay hindi ka na nagpapatuloy sapagkat winasak na nga po ng Panginoong Jesucristo ang gawa ng dyablo sa iyong buhay. Idagdag pa natin yung sinabi po ni Juan, kasi dito po tayo bumabase po, no, sa Bible tayo bumabase ng ating paniniwala at karanasan na kung saan ang sabi po ni Apostle John, no, basahin ko po, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So napakinggan po ba ninyo, mga kababayan? Ang mananampalataya ay bago nang nilalang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang binhi na itinanim ng banal na Espiritu ay bagong kalikasan. May prinsipyo ng bagong buhay, bagong kaugalian at bagong kalooban. Halimbawa, katulad ng buto o binhi ng itinanim sa lupa. Ito'y tumutubo at nagbubunga dahil may kakaibang uri na siya ng buhay. At yung binhing mula sa Diyos, ang sabi po ng binasa ko po sa inyo, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. So meron pong sabi po rito, for God's very nature is in them. The children of God do not continue to sin because God is their Father. They cannot continue to sin. God's very nature, yung pong binhi mula sa Diyos, ay nagbubunga po ng kakaibang uri ng matuwid na pamumuhay, napuputol, no? At maghihiwalay, maglalayo sa makasalanang pamumuhay. Yung binhing mula sa Diyos, that God's very nature, yung buhay na galing sa Diyos, nananatili sa kanya ang buhay galing sa Diyos. May galing po sa Diyos na buhay na ibibigay po doon sa mga anak ng Diyos. Ang sabi rito, may kakaibang uri ng matuwid na pamumuhay na ang isang nilagyan ng binhi mula sa Diyos. Yan na po ang pamumuhay na wawasak, puputol, no, sa uri ng makasalanang pamumuhay. At wag po tayong mag-alala, hindi tayo dapat mangamba. Ang binhing iyon ay hindi mamamatay sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang binhing mula sa Diyos ay buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Diyan po ang sinabi po naman ni Apostol Pedro sa unang Pedro 1:23, pakinggan po ninyo mga kababayan, ang sabi, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. So paano po na born again? Ang sabi po rito, for through the living and eternal word of God, you have been born again. Muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kamatayang kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa at di nagbabagong salita
ng Diyos. Kaya yan po ay amen po yan eh. Di po ba? Yung salita ng Diyos, ang sabi po dito, the living and eternal Word of God. No? For through the living and eternal Word of God, you have been born again. Kaya nga po yung salita na yan, nasabi, pag itinuloy pa yung basa, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Yun po yung salita ng Panginoon na the Lord remains forever. Yun yung pong binhi na itinanim sa atin, hindi po yung mamamatay. Yun po ang puputol, yun po ang tutulong na makapaghiwalay po tayo sa makasalanang pamumuhay dahil yung binhing yun ay hindi mamamatay. No, magbubunga po yun ng kakaibang uri ng matuwid na mapamumuhay. Sapagat ang salita ng Diyos, ang siyang binhing mula sa Diyos, ay buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ipinanganak ng Espiritu ng Diyos ang mga mananampalataya ni Kristo at ang mga tunay na Kristiyano ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya po sa pagtatapos po natin nung nakaraan hanggang ngayon, si Apostol Juan po ay nagbigay po sa atin ng 4 na saligan o pundasyon ng ating paniniwala. Sa pag-aaral natin tungkol sa kasalanan po, sa nagagawang kasalanan. Una, yung naisakatuparang ginawa ni Kristo sa kanyang kamatayan, di po ba? The finished work of Christ. Number 2, si Kristo na ang nabubuhay sa ating mga sarili bilang mananampalataya, Galatia 2:20. At yung pagwasak ni Kristo sa mga gawa ng dyablo at ang ginawa ng Espiritu Santo upang tayo muling maipanganak na naging mga born again o bagong nilalang. Kahit po saan po natin tignan ito, mga kababayan, hindi na po magpapatuloy sa kasalanan ang isang Kristiyano sapagkat naputol na. Ano ngayon ang ibig sabihin nito sa iyo? Na tumanggap kay Kristo at sumampalataya na. Kung nakikita mo sa iyong sarili na pabawas ng pabawas, no? Pales ng pales, no po, nababawasan na ang dating pamalagian o yung old habit na nagagawa nating kasalanan, iyan po ang ebidensya ng iyong holy affection, yung pagmamahal mo kay Jesus. Yan po yung katibayan, no, na talagang ikaw ay may pagmamahal sa ating Panginoon. Ang sabi nga po rito, ang pagkakaiba ng anak ng Diyos sa anak ng dyablo ayon sa sinasabi ni Juan ay obvious na obvious, no? Sabi po sa 1 John 3:10, babasahin ko pong uli sa inyo, sabi, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo, ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kaya babalikan na naman natin po yung iskandal dito sa atin sa bansa na yung mga politiko na inihalal natin, no, na ating pong pinagtiwalaan ay gumagawa ba sila ng matuwid? Ninanakaw pa nga po yung pera ng ating kabangyaman, di ba? At pagkatapos sila na lang po ang maganda ang buhay o maraming pera, may magagarang sasakyan. At kung saan-saan pa nakapupunta ng bansa samantalang nag-iikahos ang ating pong bansa na walang tigil sa mga isyu sa politika dahil na nasisisi nga po yung gobyerno ngayon dahil nga po sa mga flood control na yan, di po ba, na kung saan kitang-kita na ninakaw at hanggang ngayon ay ang hirap-hirap pang bawiin yung perang ninakaw. Wala pa pong nababawi talaga doon sa sinasabi nilang big fish. Ngayon po, sila ba ay anak ng Diyos? Patuloy po yung corruption, patuloy po yung pagnanakaw sa pera ng bayan at patuloy ang hindi naman nila pagsauli ng pera. Kailangan patunayan pa ng lubusan, no? Ang hirap-hirap, kaya sabi nga po mga kababayan,
Nananatili ba sila kay Kristo? Kristiyano ba yung mga yon? Yung mga nagnanakaw ng pera ng bayan, sasabihin mo kahit na nagsisimba sila o sila ay nag-aantanda o sila ay pumapasok sa simbahan o kahit pa sabihin mong sinasambitla nila, nagsasabi sila ng Panginoon, Panginoon, Kristiyano ba sila? Sabi nga po ng ating Panginoong Hesukristo, maliwanag na maliwanag po rito mga kababayan na hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. No, not everyone who calls me Lord, Lord, no, daming tumatawag Lord, Lord will enter the kingdom of God, but only those who do what my Father in heaven. So, kita po ninyo, yung kalooban lang po ng Ama ang sinusunod. Kung kalooban ng dyablo ang ginagawa mo, hindi yan Kristiyano. Hindi yan makakapasok sa kaharian ng langit. Diba? Doon yan makakapunta sa impyerno na inihanda sa dyablo at sa kanyang kampon. No? Kaya po, paano natin makikilala? Tinatanong po tayo dito, no? Kung anak ka nga ng Diyos o kung sino ang mga anak ng dyablo, ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid. God's children and the devil's children, those who do not do what is right or do not love others are not God's children. May pagmamahal ba yun? Kita nyo, kamakailan lang, bumaha na naman yung, at na November lang nagawa po yung building doon o yung flood control na dike doon o bridge. Wala na, tungkob na, demolish na. November lang daw natapos, tapos bumagyo nitong nakaraang 2 linggo. Wala na, na-wash out na at marami pang mga namatay. Asan ang pag-ibig po sa kapwa Pilipino dyan? Ng mga kontraktor na to o ng mga politiko, ng mga proponent na naggawa ng project na ito, na ikinamatay pa at ikinawala pa ng bahay, nasira yung bahay, nag-iiyakan po yung mga kababayan natin. At wala silang matirhan na yung bahay nila, inanod, buong bahay, iba nahati, tas may namatay pa. Isipin po ninyo, yung damit nila, hinahanap na nila doon sa putikan, yun na lang masusuot. No, kasi nga, dahil nga po sa pag-ibig ba dyan sa Diyos ang may mga taong ito, may pag-ibig sa Diyos na politiko o pag-ibig sa salapi? Tapos sasabihin po natin sila ay Kristiyano? Hindi po. Malinaw na malinaw po rito. Yan po'y anak ng dyablo. Nagpapatuloy sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Anak po yan ng dyablo. Kaya nga po tayo humahayo, nangangaral para maimulat natin na sa pamamagitan po ng live na ito o ma-share nyo o mapakinggan nila, sana, sabi nga po ay mamulat sila sapagkat sila'y alipin ng kasalanan. Sila po'y kampo ng dyablo. At maliban na lang na sila po ay pangaralan, no? At pagkatapos ay tanggapin si Jesus, doon lamang po sila makakawala sa gawa ng dyablo. Doon lamang sila makaliligtas, malalagay sa liwanag, no? Kapag sila po ay sumampalataya kay Kristo. Para sila po ay mapatawad sa kasalanan at huwag nang magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Amen po ba? Kaya nga po ang pagkakaiba ng anak ng Diyos sa anak ng dyablo, ayon sa sinabi ni Juan, ay obvious, halatang halata. Kung gumagawa ka ng matuwid, kung gumagawa ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, ipinanganak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, Kristiyano ka. Kung hindi yan ang ginagawa mo, hindi ka anak ng Diyos, hindi ka Kristiyano, kundi anak ka ng dyablo. Plain and simple. At kung nakikita mong nagwawagi ka na sa kasalanan sa buhay mo, kung nakikita mo ang motibo mo, ang hangarin mo, mga salita mo, mga gawa mo ay matuwid, ang sabi nga po sa 1 John 3:7, mga anak,
Huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Subalit kung gumagawa ka ng matuwid, tulad ka ni Kristo. Gumagawa ng matuwid. May buhay na walang hanggang ka sa makatuwid. Patuloy mo itong ikagalak. Patuloy mo itong ikatuwa, no? Ikasaya, sapagkat ikaw ay tulad ni Kristo, no, na pagpapalain sa mundong ito. Sapagkat ang nais ng Diyos sa iyo ay masaganang buhay. Sabi ni Kristo, ako'y naparito. Wawasakin ko yung gawa ng dyablo, aalisin ko sa pagkakaalipin ka sa kasalanan, at bibigyan kita ng buhay na masagana. Amen po ba? So hanggang sa susunod mga kababayan, mga kapatid, maraming salamat po sa panonood, pakikinig bro, at kay Milagros Palma, naway pagpalain po kayo ng Panginoon. I-share po natin to, naway kapulutan po natin ang aral. At bukas po, kung loloobin ng Panginoon, ay itutuloy natin yung ating pag-aaral sa pangpito na palatandaan, no? Pangpitong sign kung paano malalaman na ikaw ay Kristiyano. Bukas po ay subaybayan po ninyo. Pampito na po tayo. Ano ba ang pampitong test o sign o palatandaan na ikaw nga ay tunay na Kristiyano? Hanggang bukas na muli. God bless you.